Maaaring kaunti ang bilang natin dito. Ngunit sa ating mga panahon ng pag-aaral dito, may nakita po ba kayo na itinuro nang wala sa banal na kasulatan? Alam ng Diyos kung gaano ang inyong paghahangad na makuha ninyo at mapuntahan nyo ang tunay na kaaralan. Bakit kayo hindi dinala? Meron dyan po sa Robinson yata? JIL ba yan? Mga CCF. Malapit po, pagbaba nyo ng CCF, Jollibee, Mang Inasal. Dito, paglabas natin, Karinderya, at ano pa yung nakita nyo dyan, kainan. Walang sosyal, di ba? Doon, sosyal. Ang ganda po ng kanilang musikang panugtog doon. Napakaingay, sensoram. Bakit kaya kayo hindi dinala po doon? Ano po ba yung laman ng puso't isipan nyo? Ano po ba yung priority ninyo? Hindi po ba't ang bawat isa sa atin, bago tayo God, ituro mo sa amin kung saan kami pupunta. Kung ano ang tamang pananampalataya na dapat namin sundin. Ang turo mo ba o ang turo ng tao? If you put God first in your life, then you are in the right track. Ha? Kaunti lang kayo doon, hindi masaya doon. Konserbatibo doon. Hindi masaya doon, hindi ano siya. Tsaka konti lang ang magaganda doon. Tsaka konti lang mayamang may impluensya doon. O wala pa. Punta tayo doon sa kabila. Marami kayong makikilala na kung saan ay tutulong sa inyo magkaroon ng trabaho. Ang laman ng puso mo, material, priority mo yun. Hindi ang tunay na aral ng ating Panginoon. Nandun yung puso mo Hindi ang Diyos ang iyong tinitignan. Yung puso mo na may marunong kang makikilala doon, may tutulong sa'yo, may magbibigay ng convenience sa'yo, kaya doon ka dumadalo. So, examine yourself. Pero kung iisipin po natin, ang tunay na katiwasayan sa puso't isipan, kapayapaan ay wala sa kayamanan. Wala sa mga bagay na material, kundi nasa sariling pagsisikap na may pagpapala ng ating Panginoon. Sabi nga po ni Mateo sa banal na kasulatan, tama na ang unahin natin ay ang Diyos dahil siya ang bahala sa iba pang mga pangangailangan natin. Totoo po yan. Ako po sa edad kong ito, marami na pong mga bagay ako nasubukan. Hindi man po ako kagwapuhan o kakisigan, pero may pumipilit na kahit papaano mabuhay tayo ng tama. Ibigay sa atin lahat ng mga bagay para makontento tayo. Bawat sa atin naghahanap. A character that fears God. Ay, naku po. Kung panahon natin ngayon, minsan sinasabi ko, hindi po sana gunabi na mundo. Sana po, sabi ko, makita ko na ang paggunaw ng mundo. Sa sama, ibang-iba na po, 10, 15, 20 years ago, tayong mga tatay, mga nanay po, ibang-iba na po ang panahon ngayon. Nalulungkot po ako sa kabataan ngayon, kung saan patutungo ang buhay na mayroon sila. Andiyan naman po yung mga balita, 15 years, pumapatay na.
nanre-rape. Nakakalungkot po. Marami na pong walang may takot sa Panginoon. Magulang na po, pinapatay nila eh. Marami na po. Minsan, safe pa ba kayo matulog sa bahay ninyo? Safe pa ba tayo sa daan? Ay nakakalungkot, naglalakad ka lang, may nang baril, ikaw ang tinamaan. Yung dapat barilin, nakangiti. Ikaw, pangit mo, tinamaan ka ng baril, pangit, ganun ka, no? Hindi ka man lang binigyan ng time na makapagpakyut ng konti. Ikaw kasi ang naging tawag dito. Hindi nakakalungkot ng mga bagay. Sa sama ng mundo, marami na ang hindi takot sa ating Panginoon. Wala eh. Ay, diyan ka lang. Mga ganito. Nakakalungkot po. Pero kung ating pong pag-aaralan at sa pagkikita, sabi po, a character that fears God sa Proverbs 19 po. Ang simula ng karunungan ay ang pagkatakot sa Panginoon at ang pagkilala sa banal ay nagbibigay ng ilangan. Marami pong mga religious organization na kung saan ay pinapakilala yung for convenience messages. Isa na lang po nalimbawa dito yung once you save ka na daw. Ano? Once save, always save. Ako po ay hindi nagtuturo ng ganito. Kailangan pa rin po natin na kung saan tinanggap natin ang biyaya mula sa ating Panginoon nang siya ay mapako sa krus. Kaya po siya, tinubos niya tayo. Yun po yung binigay sa ating lahat. Grace po yun na tinatawag. Lahat po tayo ay nakikinabang doon. Pero mayroon pong kautusan na kung saan hindi po yun sufficient enough na kayo ay ligtas na. Hindi po kayo sigurado agad sa langit na. Na kung saan yung katuroan po na yaan ang nagiging dahilan ng iba. Kaya sinasabi nila, oh, kahit magkasala ako, ligtas ako. Dahil yun ang tinuro sa amin. Okay? Tinanggap ko na si Kristo, hindi na ako sasamba. Hindi na ako magbabago. Hindi na ako kikilos. Hindi ko namamahalin ang kapwa ko. Hindi po yun na nakapaloob doon sa salita na kung saan ay tinuturo ng iba. Kaya yung iba po ay walang takot. Dahil naniniwala sila sa katuroang mali. Naniniwala po sila. Eh, ba't kailangan pa natin uli na linggo-linggo dito humingi ng kapatawaran, humingi ng mga kahilingan? Bakit kailangan pa natin maglingkod sa Panginoon? Dahil may takot tayo sa Diyos. Binigyan niya tayo ng regalo, blessing, pagyamanin natin, at magpatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan. Yun po ang nais ipahayag. Dahil oras na malaman natin at may takot tayo sa Panginoon, hindi po tayo gagawa ng anumang kasamaan. Pero marami po ang hindi nakikinig. Marami ang hindi gumagalang sa mga tamang kautusan. Kaya patuloy po. Eh syempre, ako ma'am, yun ang aking tinuro, yun ang tinuro sa akin. Okay pala ganito eh. Okay lang pala magkasala uli, ligtas na ako. Eh, hindi po ba't mga panahon na yun ay
marami ang naliligaw sa ngayon.